Ngayon po, pag-uusapan natin ay the most powerful man na mababasa po natin sa John chapter 13 verses 1 to 5. Basahin po muna natin yung John chapter 13. Bago magpista ng Pasko, yung pong pista ng Pasko ay isa sa mga major feasts sa Israel. At ito pong Passover, yung Pasko, ito po rin yung araw kung saan si Jesus Christ ay pinatay. At so ito pong event na to ay malapit na siyang ipako sa krus. So bago magpista ng Pasko, ibig sabihin bago yung kamatayan ni Jesus Christ, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Wow, sarap. Tingnan niyo po sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Napaka-sweet ng ating Panginoon. Diretso po natin. Verse 2, ng oras ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. So si Judas po, alam naman natin, yung pangalan po ni Judas ay maganda talaga ang ibig sabihin niyan. Jude means praise, no? Dahil sa ginawa ni Judas, naging pangit yung ibig sabihin ng kanyang pangalan. Pero ito po ay hindi ginawa ni Judas out of his own will dahil siya po ay tempted ng kaaway, no? Ang dyablo mismo ang naglagay sa puso ni Judas para gawin niya yung betrayal kay Jesus Christ. Verse 3. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. The full authority, yung fullness ng kapangyarihan ay ibinigay na kay Jesus Christ nung mga oras po na to. So kaya dyan natin kinuha yung title natin, The Most Powerful Man. At tingnan po natin ano ang ginawa nung most powerful man on earth nung mga oras na to. Ito po yung kanyang mga ginawa. Verse 4, kaya tumindig siya at lumipad. Ay hindi, no? Hindi pala siya lumipad. Kaya tumindig siya at winasak ang Pluto. Hindi, no? Kasi powerful sana eh. Yun ang pwede niyang gawin. Pero tingnan niyo po Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Guys, the most powerful man. Ito yung kanyang ginawa. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Amen? At yan 5 verses na yan ang ating pagkukuhaan ng ating messages ngayong gabi. The most powerful man. So isa-isahin po natin. Sa verse 1, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come that he should depart from this world to the Father, tignan niyo po tandaan niyo yung Tagalog na version na binasa natin kanina. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. At isang bagay na makikita natin dito sa most powerful man na to, makikita natin na alam na yung buong detalye ng kanyang task. He knows the complete details of his task. Alam niya, mga kapatid, alam niya kung paano siya nagsimula. Napansin niyo po si Jesus Christ ay nang ipinanganak, hindi naman siya nag-show off agad eh. Ang Panginoon nag-antay siya ng tamang panahon. At the age of 30 years old, saka siya nag-start mangaral. Sa kanya ipinakilala na siya ay galing sa Ama. And he knew kung paano siya magsisimula, alam niya kung paano yung gagawin, alam niya kung paano siya magwawakas. So yung kanyang pagsunod, yung kanyang trabaho, yung purpose kung bakit siya nagkatawang lupa ay alam na alam ng ating Panginoon. The most powerful man. Hindi siya nag-overdo ng kanyang kapangyarihan. No, hindi. Humakbang siya ayon dun sa detalye ng purpose ng kanyang pagkakatawang tao. Alam niyo po ba, maraming beses after gumawa ng himala si Jesus Christ ay pinipilit siya at tinatangka siya ng mga taong kunin at gawing hari.
Pero si Jesus Christ, for many times, lagi siyang tumatago at iniiwasan niya na gawin siyang hari ng mga tao. Why? Hindi yun ang purpose ng Panginoon. Kasi kung naging hari ang Panginoong Jesus, sino magtatangkang lumaban sa Kanya? Sino magtatangkang patayin siya kung marami ang supporter ng ating Panginoon bilang siya ay naging hari? Again, this most powerful man knows the complete details of his task. Amen? At alam din ng Panginoon, mga kapatid, nitong mga oras na to, sabi nga din sa verse 1, before the Passover, the feast of Passover, bago yung araw ng kamatayan ng Panginoong Hesus, so, alam ng Panginoon, mga kapatid, kung ano yung suffering na kanyang dadanasin dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. This powerful man, this most powerful man also knew that this is the greatest gift to mankind. Makikita rin natin doon, mga kapatid, na ang Panginoon, He started His ministry in love. He continued in love. And He will end His task in love. Anong sabi doon sa last part ng verse 1? Minahal niya yung kanyang mga alagad, yung mga sumusunod sa kanya, minahal niya hanggang wakas. Alam niyo, mga kapatid, kapag sinabi nating He loved them to the end, hindi ibig sabihin ay tumutukoy lang ito dun sa panahon. Mahal kita hanggang 3:00 kasi 3:00 yung cut-off. Hindi ito laging tumutukoy sa panahon. Tumutukoy din siya sa capacity. Pwede rin siyang tumukoy sa capacity. Up to the end of my ability. Up to the end of my capacity, no? Minahal sila ng Panginoon hanggang sa tulo ng kanyang makakaya. Alam nyo, marami sa atin, halos lahat sa atin ay matured na, marami na tayong mga obligasyon sa buhay, marami na tayong mga tungkulin na ginampanan at ginagampanan. Alam natin na ang magsimula ng task ay mahirap. 'Di ba? Pag nag-decide ka mag-diet, naku po, ang hirap magsimula, 'di ba? Pero kahit nakapagsimula na tayo, yung ipagpatuloy mo yung ginagawa mo at gusto mo pa rin yung ginagawa mo, ay mas mahirap yun. Pero ang Panginoon, no, despite ng failures ng kanyang mga disciples, paano kaya nakip ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa kanila? Paano kaya napanatili ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa kabila ng ang kanyang mga alagad sa maraming pagkakataon ay nag-fail sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon? Mga kapatid, character kasi ng Panginoon ang pagmamahal. Naalala ko yung isang illustration. Merong isang ahas na tinaray manuklaw dun sa isang lalaki na nagkakamp. Naiwasiwas niya yung ahas, ay napunta yung ahas dun sa apoy. Ngayon, ang ginawa ng lalaki, dahil napunta yung ahas dun sa apoy, kumuha siya ng stick para iligtas yung ahas. Sabi nung kasama niya, bakit mo pa nililigtas yung ahas? Di ba tutuklawin ka niya kanina? Sabi nung lalaki, nature kasi nung ahas manuklaw. Ang nature ko ay magligtas. Amen? Ang Panginoon, He continued loving His disciples. He continued everyone following Him because it is His character. At kapag sinabi nating character na ng isang tao to, hindi mo yan mababago. Ang hirap nung task na nagagampanan ng ating Panginoon. But He started in love. Kaya nakapagpatuloy siya in love at makakapagtapos siya na siya ay nagmamahal. Ang pagpasok sa trabaho ay hindi laging masaya. Pero sana makita natin si Jesus Christ, no? At kapag tayo ay nahihirapan at napapagod na, balikan natin si Jesus Christ, kagaya na napag-usapan natin ngayong gabi. Si Jesus Christ nakapagpatuloy siya. Why? Kasi ang mahalaga sa kanya yung purpose. Yes, masakit. Yes, mahirap, pero nangibabaw sa Panginoon yung purpose. Naibig niya itong mga alagad niya, mga kapatid. Minahal niya yung kanyang mga alagad kasi hindi naman yung failure ang kanilang final destination. Yes, nag-fail sila. Hindi yun yung identity nila kasi alam ng Panginoon, nakita niya na yung future ng kanyang mga alagad ay handang mamatay para sa kanya.
At alam nyo ba mga kapatid, hindi lahat ng buhay nila ay makikita natin sa Bible, pero nakatala sa history na ang mga alagad ng ating Panginoon, they died as martyrs dahil pinanindigan nila yung pagkatawag sa kanila ng ating Panginoon. At kung tayo man mga kapatid, nararamdaman mo yung pagtsatsaga sa iyo ng Panginoon. Nako, kung tatanungin ko sa inyo kung sino-sino po sa atin ng mga ilang beses nang naglaylo, ilang beses nang tumigil ng paglilingkod sa Panginoon, ilang beses nang nagpaalam sa Panginoon. Nako, lahat po tayo, meron tayong history ng ating failures. Lahat tayo may history ng backing out, pagbagsak, ng paglaylo. Pero tingnan nyo mga kapatid, why we are still here? Hindi naman dahil nagtiyaga tayo eh. Ang Panginoon ang nagtsatsaga sa atin. Tama yung isang kanta na kinakanta natin palagi sa church, no? Ikaw lang ang nagtiwala sa akin. Ang Panginoon, ang laki ng tiwala talaga sa atin. Kasi lagi itong sinasabi ng Panginoon, nagtsatsaga siya sa akin not because of what I can do, but nagtsatsaga ang Panginoon sa akin because of what God can do through my life. And supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. So ito nga po, mga kapatid, nung mga oras na to ay inilagay na daw ng dyablo sa puso ni Judas yung betrayal. Mga kapatid, winning is nothing without opposition. Naniniwala kayo doon? Naku, nonsense yung pagbaba ni Jesus Christ kung wala siyang kalaban. At ang isang maganda dito sa most powerful man na to, he turns opposition to opportunity. Okay, may Judas, may diablong nakikialam, pero ang Panginoon, alam niya kung paano mag-take advantage doon sa ginagawa ng kaaway laban sa kanya. Alam nyo, kung alam ni Satan, mga kapatid, kung alam ng diablo na yung kamatayan ni Jesus Christ ang talagang simula ng kanyang total defeat, ba't niya gagawin yun? Malamang pipigilan niya yun. Amen? Pero hindi alam ni Satanas yung completeness ng plano ng ating Panginoon kung bakit si Jesus Christ ay bumaba sa lupa. Naniniwala ako mga kapatid, yung pagdating ni Jesus Christ sa yung pagsilang niya, bakit inantay pa nung panahon ng Roman Empire? Bakit nung panahon pa na yun? Bakit hindi earlier pa para maaga nang nagkaroon ng kaligtasan? Mga kapatid, walang ibang nakakaalam kundi ang Panginoon lang. Pero isang bagay na naniniwala ako, perfect time yung pagdating ni Jesus Christ. Alam din ni Jesus Christ from the start na mag-i-intervene si Satan. Alam ni Jesus Christ na makikialam si Satan. Pero God Himself can turn into this opposition to a wonderful opportunity. Alam nyo, yung kahit si Satanas, hindi niya alam, nagko-comply siya sa kalooban ng Panginoon. Para mas maintindihan po ninyo, meron isang kwento talaga na sobrang mangha ako tungkol sa isang babae, matandang babae na talagang dumating siya sa point na walang-wala na siyang makakain. Itong babaeng ito ay merong malalim na pananampalataya sa Panginoon. Nung nasa matindi siyang pangangailangan, nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, wala na po akong supply. Panginoon, alam ko hindi ko kailangan ipaalam sa iyo kasi alam mo kung ano yung kailangan ko. Pero Lord, hinihiling ko po, i-provide niyo po ang aking pangangailangan at nagtitiwala po ako sa iyo. Alam nyo, during her prayer time, ang mga diablo na naka-assign sa kanya ay nandun at nakikinig ng kanyang mga panalangin. At nag-usap-usap ng mga diablo na to, sabi niya, gumawa tayo ng masama sa babaeng ito. Ang gawin natin, tayo ang mag-prepare ng food para sa kanya. Tapos tayo yung magdadala sa kanya at sasabihin natin sa kanyang, hindi ka sinagot ng Diyos mo kasi kami ang nagdala ng pagkain para sa iyo. So kinabukasan at nagdala nga ng pagkain para dito sa babae. Kumatok sila sa pintuan at pinagbuksan siya ng babae at nung nakita niya na meron ng supply para sa kanya, sabi niya, praise the Lord, salamat sa Panginoon, sinagot mo ang aking panalangin. Sabi nung diablo, nakaharap niya, sabi niya, oops,
Mali ka, sabi niya ganun. Hindi yan galing sa Diyos. Galing sa amin yan, nasugo ni Satanas. At tumatawa siya, ha 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 ha. Alam niyo, sabi ng babae, Amen. Mas lalo ako nagtitiwala sa Panginoon kasi kahit ang demonyo sumusunod sa Panginoon. Walang pintuan. Kapag sinara ng Panginoon, walang makapagbubukas. Kapag ang Panginoon nagbukas, walang makapagsasara. Amen? At si Jesus Christ, noong mga oras na to, kahit may dyablo na nakikialam, God can turn it into His victory. Amen? Ay mga kapatid, kahit mahirap, o may pagsubok, o may problema kang kinakaharap ngayon, mga kapatid, mas malaki pa rin dyan ng Panginoon. Sabi sa verse 3, diretso po natin, Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands, and that He had come from God and was going to God. Ito na nga mga kapatid, yung ating key verse, the most powerful man. Alam ni Jesus Christ, napakahalaga po yan ha, Jesus knowing, alam ni Jesus Christ na nasa kanyang mga kamay ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay, wala sa ibabaw ng mundo ang hindi under ng authority ng ating Panginoon. Tandaan niyo po before Jesus faced the cross, He is the most powerful man already. Kahit bago pa siya maghirap sa krus, ibinigay na sa kanya ng Panginoon yung kapangyarihan. Papakita ko po sa inyo yung kung ano yung significance nitong pagbibigay ng Panginoon sa kanya ng kapangyarihan before dying on the cross. Kasi yung character ng Panginoon, very consistent. Inaalaw niya na magkaroon tayo ng mga problema, ng mga pagsubok. Hindi ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng mga problema. Pinahihintulutan ng Panginoon yung mga problema na yon. Pero kapag dumarating sa atin yung mga troubles, yung mga pagsubok, hindi niya hinahayaan mga kapatid na hindi niya tayo bibigyan ng ability para magtagumpay tayo. Basahin natin sa unang Korinto chapter 10 verse 13. Maybe some of you, favorite verse nyo to. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Tingnan niyo po kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan nyo ito. Consistent ang Lord. Hindi pwedeng, ayan na yung pagsubok. Bahala ka na dyan. No, hindi. Laging kapag may dumarating sa ating pagsubok, lagi ang Panginoon nagbibigay daw sa atin ng kakayahan para tayo ay magtagumpay. Parang mga anak ninyo, anak, gusto ko makatapos ka ng pag-aaral. Diba? Ano ginagawa ng mga magulang? Magbibigay ng baon. Bakit binibigyan ng baon? Para makatapos sila ng pag-aaral. Hindi sila, bahala ka na anak, mag-aral ka na. Bira, ipinanganak na nga kita. Ako pa ba magpapaaral sa'yo? Di ba hindi? Ang mga magulang nag-guide at nagpo-provide sa kanilang mga anak hanggang ma-reach nila yung kanilang mga pangarap. Amen. At ang Panginoon, ganun din. May pangarap siya sa atin na lalim ng ating pagkakilala sa Kanya. May pangarap ang Panginoon na laki ng ating pananampalataya. At alam ng Diyos na yung mga pagsubok ay isa sa mabisang paraan para mas lumago at tumibay ang ating mga pananampalataya. Pero hindi niya tayo iniiwang mag-isa. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan, ng kakayanan. At ganun din si Jesus Christ, mga kapatid. Ang Diyos, binigyan siya ng power even before His suffering on the cross. Amen? Ito pa, para mapatunayan natin yung privilege na to na binigay ng Panginoon. Kung natatandaan po ninyo, nung si Jesus Christ ay huhulihin na ng mga sundalo, ng mga pare at mga saserdote, itong si Pedro yan, itong si Pedro ay nainis at tinaga niya yung isa sa mga kawal. At ang nataga niya ay yung tenga. At yung tenga ay naputol, no? At alam natin na yung tenga na yun ay ibinalik ni Jesus Christ. Pansinin po natin yung conversation ni Jesus Christ at ni Peter. Sabi to ni Jesus Christ kay Peter, hindi mo ba alam na pwede akong humingi ng tulong sa aking ama at kaagad niya akong padadalhan ng
12 batalyon ng mga anghel. Mga kapatid, na pag-aralan natin no nung last mga sessions natin no, na ang isang angel ng Panginoon ay kayang pumatay ng libu-libong tao. Guys, tingnan nyo, 12 batalyon ng anghel ang naka-red alert para sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, napansin nyo, ang Diyos Ama, hindi niya talaga pinabayaan ng ating Panginoon. Andyan yung tulong ng Ama sa ating Panginoon. Pero guys, tingnan nyo po, itong most powerful man na to, Jesus had the authority and opportunity to escape the cross, yet He willingly embraced it out of love and obedience. Mga kapatid, yes, He was most powerful. Pwedeng gawin ng Panginoon, okay, gagawin ko manhid ang katawan ko. Gagawin ko na hindi ko mararamdaman ang mga sugat sa akin. Or kung meron mga taong dumura, yumurak, sumuntok, sumaksak sa kanya, pwede niyang gantihan agad. But hindi eh. Nakita niyo yung verse 1, minahal sila ng Panginoon up to the end. Yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, kung umurong ang Panginoon, kawawa na tayo. Hanggang sa panahon natin ngayon, alam nyo na yung gagawin natin kung umurong si Jesus Christ. Hanggang ngayon, kailangan nating maghandog ng mga hayop para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, yung population natin na overpopulate na natin ng mga hayop, malamang nagkakaubusan ng hayop. Hindi siya umurong sa kanyang mga tungkulin. Tinuloy niya, mga kapatid. Hinarap niya ang cross. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal at sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Last verses 4 to 5. Rose from supper and laid aside his garments. Mga kapatid, imagine niyo, the most powerful man took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and wiped them with the towel with which he was girded. The most powerful man, mga kapatid nyo ay nagbihis katulong. At ang ginawa niya sa kanyang mga alagad ay hinugasan niya ang kanilang mga paa. Mga kapatid, alam niyo ba yung ginawa ni Jesus Christ dito? Ang paghuhugas ng paa ay ginagawa ng pinakahamak na tao nung panahon nila. Ang paghuhugas ng paa ay ginagawa ng isang alipin. Ang alipin sa panahon nila, mga kapatid, ay walang karapatan sa kanilang buhay. Alam niyo ba, pag ikaw ay naging alipin sa panahon nila, ibig sabihin ikaw ay nabili. Binili ka. Dahil legal ang human trafficking sa panahon nila. Ibinebenta ang mga tao. At kapag ikaw ay nabili, mga kapatid, nagiging alipin ka. At kapag sinabi kang alipin, wala kang sariling karapatan sa buhay mo. Hindi ka pwedeng matulog hanggat hindi sinasabi ng amo mo. Hindi ka pwedeng kumain hanggat hindi ka sinasabihan ng iyong amo. At nag-aantay pa sila, mga kapatid, ng Jubilee year. Yung 50 years, nag-aantay sila nun. Ang Jubilee year lang ang pag-asa ng mga alipin. Kasi kapag Jubilee year, mga kapatid, pinapalaya ang lahat ng mga alipin. Amen? At si Jesus Christ, the most powerful man, anong pinili niyang maging kalagayan? Ang pinakahamak sa kanila. Siya ang leader, siya ang guro, pero siya ang naglingkod sa kanyang mga alagad. Why? Because He loved them to the end. Minahal sila ng Panginoon hanggang wakas. Kaya hanggang wakas, mga kapatid, ipinamalas ng Panginoon. And this most powerful man humbles himself. This most powerful man becomes a servant. Jesus' expression of His power is hindi, mga kapatid, hindi yung maging invisible, hindi yung magkaroon ng mag-release ng lightning sa kanyang katawan. Mag-imagine na kayo ng lahat ng mga superheroes na napapanood natin sa mga pelikula. Wala doon ang ginawa ng Panginoon to express His power.
Dahil ang Panginoon, yung most powerful man, ang inexpress niya ito sa pagmamahal. At yung kanyang pagmamahal is unconditional. Jesus' expression of His love is serving us. Amen? The most powerful man. Kaya mga kapatid, kung naiisip mo, ito yung nakakalungkot mga kapatid sa maraming Kristiyano, no? Na kapag meron sila mga problema at kapag meron sila mga pagsubok, minsan, nalulungkot ako, minsan ito yung sinasabi natin, Lord, tama na po. Baka nasabi mo na rin to, na minsan, feeling natin kapag meron tayong matinding problema, ang Panginoon ng kalaban natin. Mga kapatid, sana baguhin mo yung pananaw mo sa Panginoon. Na kapag may problema ka, hindi ang Panginoon na naglalagay nung burden, hindi siya yung nagpapasan sa iyo nung mundo na sinasabi mo pasangko ang daigdig. Hindi ang Diyos ang naglalagay nun sa iyo. I want you to see the Lord. I want you to see Jesus as your helper. Gusto niyang maging servant mo kapag nandun ka sa matinding paghihirap at matinding pagsubok, kung meron ka matinding problema. Ang power ng Panginoon hindi para bigyan ka ng mabigat na pasanin. Ang Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay pasanin kanya habang kasama mong pinapasanan yung mga problema. Remember yung footprints in the sand? May isang tao na nagkaroon siya ng panaginip at sa kanyang panaginip nakita niya na nandun sila sa dalampasigan, katabi niya si Jesus Christ, naglalakad sila at nakita niya yung footprints nila. 2 pair ng footprints kasi yung sa kanya at sa Panginoon. Tapos nagkaroon siya ng problema na wala si Jesus Christ. Nakita niya sa likuran niya, isa na lang yung pair ng footprints. At sabi niya, Panginoon, bakit mo ko iniwan? Ngayon may problema ako. At sabi ng Panginoon, anak, hindi kita iniwan. Sabi niya, hindi, bakit isa na lang yung footprints? Sabi ng Panginoon, hindi sa iyo yan. Akin yan kasi pasan-pasan kita. Mga kapatid, ang Panginoon gusto niya tayong paglingkuran. This is His character. He is powerful, yes. But He is not powerful to ignore us, to forget us. He is so powerful at ang expression ng kanyang power ay ang ibigin tayo at ang mahalin tayo up to the end. Before we end mga kapatid, naalala ko meron akong napakagandang experience. Hindi ko matandaan kung anong year na to, pero kung ako nagkakamali, college pa ako, ay nagkaroon ako ng privilege makasama sa isa sa mga events ng Laguna Youth for Jesus Movement, LYJM. Kung nakasama na kayo doon. Once a year, nagkakaroon ng conference yung mga youth leaders sa buong Laguna. At yung event na nasamahan ko ay ginanap sa Rizal Recreation Center, dyan sa Rizal, Laguna. So one of the services, ang lakas ng moving ng Panginoon, ang lakas ng moving ng Holy Spirit. At nagkaroon ako ng revelation. Yung kasing pastor na nagbi-minister na sa amin, after ng message niya, nag-i-speaking in tongues siya. At ako, hindi ko ma-explain, pero parang naiintindihan ko yung sinasabi niya kahit hindi language natin, naiintindihan ko, parang nag-i-speak sa Panginoon, na ang Panginoon sa puso ko about dun sa kanyang sinasabi. At ang pagkakaintindi ko dun sa sinasabi ay, Jesus, behold, here is the King of Kings, the Lord of Lords. Parang, behold, ito magpapakita ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. So nakapikit ako, naiintindihan ko yung sinasabi ng pastor kahit ibang language yun. Para excited ako, behold, here is the King of Kings and the Lord of Lords. And nag-e-expect ako ng trono, ng korona, ng maharlikang hari dahil yun ang Panginoon. Pero alam niyo guys, as I close my eyes, nung event na yun, na nandun ako sa kalagitnaan ng presence ng Panginoon, nag-e-expect ako na ito yung King of Kings, Lord of Lords. Alam niyo ba, ang nakita ko, si Jesus Christ as a servant. Yes, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Pero ito yung ginagawa ng King of Kings and Lord of Lords. Pinaglilingkuran niya tayo.
Sobra akong iyak ng iyak dun sa event na yon at hindi ko kayang i-contain yung pagpapasalamat ko sa Panginoon na Lord, grabe ka. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords. Pero you are the servant of all. Amen? He is the servant of all. Sabi nga ni Peter sa kanya, Panginoon, huwag mo akong hugasan, hindi ako karapat-dapat. Sabi ni Jesus, Peter, hayaan mong gawin ko to kasi kung hindi ko to gagawin sa'yo, wala kang bahagi sa akin. Ang gusto sabihin ng Panginoon kay Peter, Peter, hayaan mo kung gawin to sa'yo, karapat-dapat ka man o hindi. Kasi mahalaga ka sa akin. Kung hindi ko to gagawin, hindi ka mahalaga sa akin. And mga kapatid, alam mo ngayon kung naiintindihan lalo kung bakit tayo tinuruan ni Jesus mag-pray, kung bakit ang daming turo ni Jesus Christ na mag-pray kayo, ano man ang kailangan nyo, magtumawag kayo sa akin. The reason why God is teaching us, the reason why God is telling us to pray, because He wants to help us. Gusto tayong paglingkuran ng ating Panginoon. And whenever we are praying sa Panginoon, imagine niyo mga kapatid, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Amen? At tong King of Kings and Lord of Lords na to, hindi nakaupo sa trono, hindi may koronang maganda, hindi siya nakahawak ng scepter. Ang hawak niya mga kapatid kapag nagpe-pray tayo ay planggana at gusto niyang hugasan ng ating mga paa. Gusto niya tayong paglingkuran.